Welcome back guys. Ngayon ride ulit tayo. Ito ang paborito kong oras, sunset. 9:20 na ng gabi. So iikot ulit tayo, pero ngayon meron tayong purpose. Let's go. Ang purpose natin ngayon, maghahatid tayo ng USB sa client ko. So yeah, and pinili ko talaga tong oras na to kasi walang traffic at ang ganda ng sunset. Alright, yan, look at that, look at the sunset. It's been a week na tayong hindi nakapag-ride dahil ang pangit ng weather, ulan ng ulan. Kaninang umaga dapat magbabike ako papasok, pero ang sabi kasi yung ulan, kaya hindi ako nagbike. Mahirap kasi, malayo kasi yung work ko 30 minutes drive, and all of roads na dadaanan natin ay highway. So hindi siya mga residential. So sa highway mahirap magtago kapag inabutan ka ng ulan sa highway at mabibili sa mga daan. Ang last thing na ayaw mo is may splashan ka ng mga car na lumalampas sa'yo sa muka. So hindi mo makikita, mahirap. And dito sa Edmonton, hindi smooth ang highway, not only in Edmonton, in Alberta, no? Dahil maraming pothole at yung mga crack sa daan. So pag nagkamali ka, di mo nakita yon, magwawabol yung bike mo. Baka hindi mo makontrol kapag nasa high speed ka, medyo mga nasa 80 to 100 km per hour ang takbo mo. E minsan mga sasakyan dito, especially in the morning, nasa mga 130 or 140 pataas ang tinatakbo. So let's go. So gigitna muna tayo. Ayun, look at that. Tingnan mo yan, binlock niya yung yung road. Pasaway talaga. Ito mo yun, isa pa to. Now look at the sunset. Ang ganda. Okay, cover your head. Kailangan mo i-cover yung head mo dahil marami tayong papatayin na bugs. Pag mga ganitong panahon, nakakatapos lang umulan, napakaraming mosquito at bugs, millions of mosquito. Kung mapapansin nyo, ang dami kong tama, hindi ko pa nalinisan since my last ride yung visor ko. Napakaraming tama ng bugs. So usually doon tayo dumadaan sa kaliwa. Ayun ang sunset, ayun, doon tayo dumadaan. Yan, pero dahil maghahatid tayo ng USB, dito tayo. Sa highway tayo. Ayan, pag may nakita kayong ganyan lake, milyon ang lamok dyan. Ang sarap ng hangin, ng lamig. Nung other day, bago umulan, nagbablog ako, nilagay ko yung isang mic sa likod ng motorbike
dito sa may exhaust, and then nalaglag yun. Pero nahanap ko yun, tinry kong lumapit. Nag-connect yung Insta360 ko. Nalaman ko na around the area lang siya kasi nag-connect siya ulit eh. Buhay pa. Yun nga lang, may UP kasi nasagasaan. Downshift tayo ng konti. Minsan dito ako nagpa-practice, masarap mag-practice dito eh, sa pababa. Kasi paikot ka. Yan ang sunset, ang ganda. Malapit lang yung pagdi-deliveran natin. 18 minutes lang from sa bahay. Pero Anthony Henday Drive ka, and then Sherwood Park. Palampasin natin to kasi sa next exit pa tayo. Yan. Kapag join ka sa ganon, hindi lang yung car ang titignan mo eh. Ang titignan mo, pag join ka, nag-change lane ka, hindi lang yung car ang titignan mo. Ang titignan mo rin yung linya. Kasi yung linya, malaki yung crack minsan. So delikado yun pag may malaking crack na ganon. Yan, maraming patches kasi yung road eh. So dapat aware ka bago ka mag-change lane. Make sure na nandun ka sa magandang magandang linya. Hindi mo tatamaan yung mga patches o yung mga crack. At this time, medyo mabibilis na rin yung mga sasakyan kasi medyo maluwag na yung daan. At maganda na ito, yung mga ganitong oras, bihira na yung pulis. Usually nakakalat sila kapag kapag mga peak hours. Okay, exit na tayo dito. Titignan mo yung joining na car at saka yung ayan, yung mga linya. Yan ang iiwasan mo. Woo, beautiful sunset. Napakaganda. Lalo na pag tiyatamaan yung grass, tapos may mga shadow. Yan yung mga favorite kong photoshoot ng mga ganyang sunset. Gusto ko nagpo-photoshoot ng mga ganyan. Napakaganda ng kulay. And exit na tayo dito sa may baseline road. And exit again. Dahil sa ulan, dumami ang lake. Nakita niya. Yung mga dating dry, pati yung mga creek dati na mga dry, nabuhay sila ngayon dahil
yung 1 month na ulan ng ulan, it's like katumbas ng 1 whole year na ulan ng Alberta. So nung napanood ko yung news, eto trivia to, nahigitan na natin yung 1914 na pinakamalakas na ulan. So mga konting ulan na lang, may higitan na natin yung 1901 na pinakamaraming ulan na naganap sa Alberta. Mga 200 millimeter na lang yung nakaraan, dire-diretso pa ang ulan at hindi pa tapos ang taon. So I'm for sure itong 2026 na to, it will be history na pinakamaraming ulan sa kasaysayan ng Alberta. So change lane tayo ulit, yan kagaya niya, no, ang lalim ng linya, di ba? So huwag muna tayong pumasok, antayin natin yan, tapos watch ka sa mga kakaliwa, antayin natin gumanda yung daan, saka tayo pumasok na sa linya. Isa yan sa mga kalaban ng mga motor, kasi nga pag nakakotse ako, sasakyan, nararamdaman mo yan yung mga biyak na yan minsan mataas kaya madalas, kahit laging ginagawa yan dito, kasi kaya madalas siya nabibiyak dahil kapag winter kinakayod ng mga simento rito. So ini-scrape nila tong road na to para matanggal yung mga snow. And mag-iingat tayo dito kasi may mga camera rito may mga hindi naman hidden camera, mga speed camera. Ang ganda na kita niyo yung parking. Kung gusto mo mag-practice, pwede ka mag-practice sa parking. Wala nang sasakyan sa mga parking. Yan na, napakaluwag so, may Staples, sa Michaels. Napakaluwag ng daan. Saka maganda mag-bike dito sa Sherwood Park. Then you drive all the way dun sa Range Road papunta ng Camrose. Napakaluwag ng daan, para kang tumatakbo sa Anthony Henday din na highway, salubungan, pero ang nakikita mo ay puro mga open field. So kaliwa na tayo dito sa next signal light. So yung client natin na to nawala nila yung USB na binigay natin sa kanila. So kaya bibigyan natin ulit sila ng copy. In 1 minute 600 meters. Walang signal. Yan ang mga huwag tutularan. So hindi sumisignal nakakanan, nakala mo diretso. Kaya alerto ka sa mga ganun. And we're almost here. 350
Yun, ang ganda ng sunset, oh. Pupunta rin sa park, oh. Eh, nasa corner lang sila, eh. Naalala ko, nasa corner lang sila. Sabi sa GPS, alam mo kung pwede lang magano rito, yung skip the dishes na nakamotor ka, o kaya mag Uber Eats na nakamotor ka. Sarap siguro. Nalilibang ka na, kumikita ka pa. Dito na pala, Juan Cabanto corner. So, ikot tayo. Tayong pumunta sa sa parking. Dito na lang tayo sa labas. Alright, and I will be back.